Kumusta sa inyong lahat? Ako si Angelo Santos at ngayon ay susuriin natin ang paksang nangungunang 8 dahilan kung bakit umubo ng plema araw-araw ang nga babaeng mahigit 60 taong gulang at paano ito pigilan ng natural araw-araw. Milyon-milyong kababaihan na lampas 60 ang nagigising na sinasakal ng parehong problema. Makapal, malakit na plema na tila hindi nauubos. Sila ay umuubo habang kumakain, nililinaw ang kanilang lalamunan sa publiko at nawawalan ng tulog gabi-gabi at narito ang nakakagulat na bahagi. Hindi lang ito tanda ng katandaan. Ito ay isang babala. Ang totoo, ang pang-araf-araf na plema ay nagpapalakas ng bilyon-bilyong pisong merkado sa kalusugan. Kumikita ang mga kumpanya ng bilyon-bilyon sa pagbebenta ng magamot sa ubo, spray, at tableta na nagtatago ng mga sintomas habang hindi pinapansin ang tunay na sanhi. Ang ilan ay nagbabayad pa ng ma-influencer para itulak ang kanilang mga produkto sa halip na ilantad ang siyensiya na makatulong sa mga senior na ayusin ang problema ng natural. Ngunit ang iyong katawan ay hindi nakukulang. Ito ay sumisigaw para sa atensyon. Mga nakatagong allergy, silent reflux, ilang gamot, maging ang dehydration. Lahat ng ito ay maaring maging sanhi ng patuloy na plema at ang mga solusyon, mas simple kaysa sa sinabi sa iyo. Sa video na ito, ibubunyak namin ang 8 pinakamalaking dahilan kung bakit ang makababaihan na lampas 60 ay umuubong plema araw-araw at kung paano ito tuluyang ihinto ng natural. At ang dahilan numero 4. Napakadelikado nito. Natuklasan ng mga mananaliksik na ito ay hindi lamang konektado sa plema, kundi sa malaking pagtaas ng malubhang sakit sa baga pagkatapos ng 65. Makikita mo ang bawat pag-aral at pinakmulan na nakalista sa paglalarawan. Bago tayo sumisit, narito ang isang mabilis na katanungan. Ilang taon ka na at saan ka nanonood? Sabihin mo sa akin sa komento. Binabasa ko ang ito na parang case files at personal akong sumasagot dahil ang iyong makwento ang nagtutulak sa kung ano ang susunod kong gagawin. Ngayon, nang walang pag-alinlangan, simulan natin sa numero 8 at magugulat ka kung gaano ito karaniwan. Numero 8, postnasal drip mula sa mga allergy. Isa sa pinakakaraniwan at pinakabinabalewalang dahilan kung bakit ang mga matatandang kababaihan ay umuubong plema araw-araw ay ang postnasal drip na sanhi ng mga allergy. Nangyayari ang postnasal drip kapag ang labis na sipon mula sa ilong at sinus ay dumadaloy sa likod ng lalamunan na lumilikha ng patuloy na iritasyon. Sa halip na lumabas sa harapan tulad ng tipikal na sipon, ito ay dumadaloy ng tahimik. Kinikiliti ang lalamunan at nagiging sanhi ng matagalang ubo. Para sa mga kababaihan na lampas 60, ang problema ay kadalasang mas malala dahil ang mga tissue sa ilong at lalamunan ay nagiging mas manipis at hindi gaanong epektibo sa pagtanggal ng plema. Hindi nawawala ang mga allergy sa pagtanda, nagbabago sila. Maaring biglang maging sensitibo ang mga senior sa alikabok, balahibo nga alaga, o maging sa ilang, pollen, na hindi nila pinapansin nun. Isang malaking pag-aral sa Journal of Allergy and Clinical Immunology ang natuklasan na halos 30% ng mga matatanda na lampas 60 ang nakakaroon ng late onset allergies. Marami sa kanila ay nagpapakita na ubo at plema sa halip na pagbahing o pangganggating mata. Dahil iba ang itsura ng mga sintomas sa mga matatanda. Ang postnasal drip ay madalas na nasusuring parang ubo lang ng naninigarilyo o sinisisi sa pagtanda ng baga. Si Aling Marta, 73, ay buwan-buwan na nililinaw ang kanyang lalamunan tuwing umaga, naiinis sa patuloy na plema. Akala niya ay permanenteng ito, ngunit matapos siyang suriin kanyang doktor, lumabas na nakaroon siyang simpleng alergi sa alikabok. Ang paggamit ng HEPA filter sa kanyang kwarto at pagbanlaw ng kanyang sinus gabi-gabi ay lubos na nakabawas sa kanyang postnasal drip. Ang kanyang ubo ay hindi tanda ng sakit sa baga.
Ito ay reaksyon kanyang katawan sa mga alergen na hindi niya alam na nakakaistorbo sa kanya. Ang mga natural na solusyon tulad ng salinerinses, air filter sa kwarto, o pagbabawas ng pagkonsumo ng gatas dahil maaari nitong palaputin ang mga secretions ay madalas na nagdudulot ng malaking ginhawa. Ngunit napakaraming matatandang kababaihan ang nagpapakasakripisyo sa pag-isip na ang umagang ubo ay bahagi lamang ng pagtanda. At habang ang mga allergy ay tahimik na nagpapalakas ng plema mula sa itaas, ang susunod na sanhi ay gumagana mula sa loop. Ang mga dietary triggers na nakbabago sa kapal ng plema at ginagawang mas mahirap itong alisin. Numero 7. Chronic acid reflux. GERD. Isa pang nakatagong ngunit malakas na dahilan kung bakit ang mga matatandang kababaihan ay patuloy na umuubong ang plema araw-araw ay ang chronic acid reflux, kilala rin bilang GERD. Maraming tao ang nag-isip na ang acid reflux ay nagdudulot lamang ng heartburn. Ngunit sa mga senior, kadalasang iba ang itsura nito. Sa halip na pagkasunok sa dibdib, ang acid ay tahimik na gumagapang paitaas sa gabi, nairita ang lalamunan at manggadaanan ng hangin. Tumutugon ang katawan sa pamamagitan ng paggawa ng makapal na plema bilang panangga upang protektahan ang maselan ng mga tisyu mula sa asid. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming kababaihan na lampas 60 ang nagigising na umuubo at naglalabas ng plema kahit na hindi nila naramdaman ang klasikong sintomas ng reflux. Halimbawa si Aling Judith 70 na nahihiya sa patuloy na pangangailangan na linawin ang kanyang lalamunan. Iniwasan niya ang mahapunan kasama ang mga kaibigan dahil hindi niya mapigilan ang pagubo pagkatapos kumain. Akala niya ay ito na ang katandaan na humahabol sa kanya hanggang ipaliwanag ng kanyang doktor na ang kanyang acid ay umaakyat sa gabi, bumabalot sa kanyang lalamunan at pinipilit ang kanyang katawan na makipaglaban sa iritasyon at plema. Sa pamamagitan ng paglilipat sa mas maliit na hapunan, pag-iwas sa kape sa gabi, at pagtaas ng ulo ng kanyang kama ng bahagya, ang kanyang umagang ubo ay nagsimulang humupa sa loob ng ilang linggo. Ang siyensya ay simple. Malakas ang asid sa tiyan. Ito ay nilayon upang sirain ang pagkain, hindi hawakan ang sensitibong tisyu ng lalamunan o daanan ng hangin. Kapag ang asid ay tumilamsik, kahit sa maliit na halaga, ang katawan ay nagre-react ng depensibo sa pamamagitan ng pagbalot ng lahat sa proteksyon na plema. Sa paglipas ng panahon, nagiging pang-araw-araw ang siklong ito. Acid sa gabi, plema sa umaga. Malaki ang may tutulong ng manatural na estratehiya. Ang pagkain ng mas maliliit na pagkain sa gabi, pag-iwas sa maanghang o acidic na pagkain malapit sa oras ng pagtulog, pag-inom ng mga nakapapawinat sa tulad ng chamomile, o maging ang pagtaas ng ulo habang natutulog ay makakabawas sa nighttime reflux. Para sa maraming senior, ang maliliit na pagbabagong ito ay nakakatulong na ihinto ang walang katapusang siklo plema ng walang mabigat na gamot. At habang ang acid reflux ay lumilihang ang plema sa pamamagitan ng iritasyon mula sa ibaba, ang susunod na dahilan ay gumagana sa pamamagitan ng pagpapahina ng sariling depensa ng katawan, isang tumatandang immune system na nahihirapan labanan ang impeksyon, na nag-iwan ng plema bilang unang linya ng proteksyon. Numero 6. Side effects ng makaraniwang gamot. Para sa maraming matatandang kababaihan, ang pang-araw-araw na ubo at plema na kanilang pinaghihirapan ay hindi nanggagaling sa baga, nanggagaling ito sa kanilang pillbox. Habang tumatanda, dumarami ang mga reseta. Ang mga gamot sa alta presyon, kolesterol, puso, maging, ang mga simpleng over-the-counter na tableta, lahat ng ito ay may nakatagong side effects at isa sa pinakakaraniwan, labis na plema at matagalang ubo. Isang kapansin-pansing halimbawa ay ang ACE inhibitors, isang malawakang inireseta na grupo ng gagamot para sa mataas na presyon ng dugo.
Ang mga pag-aral sa New England Journal of Medicine ay nagulat na hanggang 20% ng mga pasyente na gumagamit ng ACE inhibitors ay nakakaroon ng matagalang ubo na kadalasang sinasamahan ng iritasyon sa lalamunan at plema. Ang mekanismo ay simple ngunit tuso. Pinapataas ng mga gamot na ito ang antas ng bradykinin, isang kemikal na nagpapa-inflame sa mga daanan ng hangin at nagpapasigla sa produksyon ng plema. Ang mga kababaihan, lalo na ang mga matatandang kababaihan, ay 2 beses na mas malamang kaysa sa mga lalaki na maranasan ang side effect na ito. Ang trahedya ay ang karamihan sa mga senior at maging ang maraming doktor ay hindi napapansin ang koneksyon na ito. Tinatrato nila ang ubo bilang isang hiwalay na sakit, nagre-reseta ang magamot sa ubo o antihistamines, samantalang sa katotohanan ang gamot mismo ang sanhi. Ang mga senior ay nauwi sa isang siklo. Ang isang gamot ay lumilihang side effects. Isa pang gamot ang idinagdag upang takpan ang mga ito at ang ugat ng problema ay hindi kailanman nalulutas. Ang solusyon ay madalas na simple, ngunit nangangailangan ng kamalayan. Kung ang ubo at plema ay nagsimula pagkatapos ng isang bagong reseta, dapat maging bukas ang mga senior sa kanilang doktor. Minsan ang maliit na pagbabago sa dosis o paglipat sa isang alternatibong gamot ay tuluyang nag-alis ng problema. Ang mga natural na remedyo tulad ng mga nakapapawi na hydration at lozenges sa lalamunan ay makakatulong na pansamantalang pamahalaan ang mga sintomas. Ngunit ang pagtukoy sa trigger ay susi at habang ang magamot ay tahimik na nagiging sanhi ng plema, ang susunod na sanhi ay gumagana ng mas direkta. Isang immune system na humihina sa pagtanda na pinipilit ang katawan na sobra-sobra ang paggawang ng plema bilang unang linyang depensa. Numero 5. Paninigarilyo o pinsala sa baganong nakaraan para sa maraming matatandang kababaihan. Ang pang-araw-araw na ubo at makapal na plema ay hindi bago. Ang maito ay anino nga dating gawi o nakaraang exposure. Ang paninigarilyo, kahit na dekada na ang nakalipas, ay nag-iwan ng mapaklat sa baga na hindi kailanman lubusang gumagaling. Ang masalang tsilya, maliliit na parang buhok na panlinis sa mga daanan ng hangin, ay nasisirang ng maraming taon ng usok, kemikal o polusyon. Kapag humina na, hindi na nila kayang walisin ang plema ng epektibo at ang katawan ay bumabawi sa pamamagitan ng paggawa ng mas marami. Kaya't napakaraming kababaihan na nanigarilyo noong kanilang 20 o 30 ay nagigising pa rin na umuubo sa kanilang 60 at 70. Ang nakaraan ay nananatili sa bawat ubo. Si Aling Charol, 72, ay huminto sa paninigarilyo 20 taon na ang nakakaraan. Ipinagmalaki niya, bumalik ang kanyang enerhiya at bumuti ang kanyang baga. Ngunit tuwing umaga, umubo pa rin siyang makapal na plema na nakakahiya sa harap na pamilya. Ipinaliwanag ng kanyang doktor na habang ang pahinto ay nagligtas ng kanyang buhay, ang pinsalang nangyari dekada na ang nakakaraan ay nag-iwan sa kanyang tsilya na permanenteng humina. Kailangan ng mga baga ang plema bilang patuloy na mekanismo ng paglilinis sa sarili kahit walang usok. Ang mekanismo ay malupit ngunit simple. Ang usok ay nagpapa-inflame sa lining ng baga at pumapatay sa tsilya na idinisenyo upang itulak palabas ang mairitan. Kung wala ang maito, ang plema ay naipon sa loob ng mga daanan ng hangin na nagiging sanhi ng matagalang pag-ubo. Ito ang desperadong pagtatangka ng katawan na alisin ang hindi na kayang gawin ng tsilya. Kahit na natapos ang exposure taon na ang nakakaraan, ang pinsala ay nananatili at ang ubo ay nagiging bahagingang pang-araw-araw na buhay. Ang mga natural na estratehiya ay makakulong pa rin. Ang pananatiling hydrated ay nagpapalabno ng plema. Ang mga banayat na ehersisyo sa paghinga ay nakakatulong na mapabuti ang daloy ng hangin. At ang mga inumin na mayaman sa antioxidant tulad ng green tea ay makakabawas sa pamamaga sa baga. Ang programa
Sa pulmonary rehabilitation na idinisenyo kahit para sa mga dating naninigarilyo ay madalas na nakakatulong sa mga senior na makontrol ng mas mahusay ang kanilang pahinga. Ngunit marahil ang pinakamalaking kaginhawaan ay ito. Habang nananatili ang mga peklat, ang baga ay maaari pa ring bumuti sa pag-aalaga at pagiging consistent. At habang ang paninigarilyo at nakaraang pinsala sa baga ay lumilikha ng pangmatagalang peklat. Ang susunod na dahilan sa likod ng pang-araw-araw na plema ay mas nakakainis. Isang immune system na humihina sa pagtanda, na nag-iwan sa mga senior na mahina sa patuloy na impeksyon at flare-ups. Numero 4. Chronic bronchitis o COPD. Kapag ang isang matatandang babae ay nagigising araw-araw na umuubong plema. Isa sa pinakamapanganib na salarin ay ang chronic bronchitis o ang mas malaking pinsan nito, ang COPD, chronic obstructive pulmonary disease. Ang mga kondisyong ito ay hindi biglang dumating. Unti-unti silang nabubuo, kadalasang mula sa maraming taon ngang iritasyon sa baga sa pamamagitan ng paninigarilyo, polusyon, o paulit-ulit na impeksyon. Ang tanda ng chronic bronchitis ay simple. Isang ubo na gumagawang plema sa halos karamihan ng araw, sa isang buwan sa loop ng hindi bababa sa 3 buwan, at madalas itong bumalik taon-taon. Sa oras na mapansin ng karamihan sa mga kababaihan ang pattern, ang kondisyon ay matagal nang naitatag. Akala ni Aling Helen Seymour sa simula ay winter allergies lang ang kanyang umagang ubo. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, napagtanto niya na hindi humihinto ang pagdami ng plema. Hindi sa tag-zibol, hindi sa tag-araw, kahit na naglakbay siya sa wakas. Nadiagnose siya ng kanyang doktor na may chronic bronchitis. Para kay Aling Helen, ang walang katapusang plema ay hindi abala. Ito ay isang pulang bandila na ang kanyang ngadaanan ng hangin ay permanenteng namaga at nahihirapang manatiling bukas. Ang siyensya sa likod nito ay brutal. Sa chronic bronchitis at COPD, ang lining ng ngadaanan ng hangin ay nagiging namamaga at may peklat. Ang chilya, ang maliliit na panlinis ng baga, ay nasisira. Kung wala ang mga ito, binabahanga. Katawan ang mga daanan ng hangin ng plema bilang tanging depensa nito. Ang resulta ay isang siklong pagubo, pahingal, at patuloy na plema na lalong lumalala sa paglipas ng panahon. Bagamat hindi lubusang mababalik ang mga kondisyong ito, ang mga natural na estratehiya at pagbabago sa pamumuhay ay makakatulong sa pamamahala ng mga sintomas. Ang pag-iwas sa mga iritan tulad ng usok at alikabok, pananatiling hydrated, at paggawa ng mga banayad na ehersisyo sa baga tulad ng sleep breathing ay makakapagpalabnaw ng plema at magpapadali sa pag-alis nito. Ang mga anti-inflammatory na pagkain tulad ng turmeric at berdeng madahong gulay ay makakabawas din ng flare-ups. At habang ang gamot ay maaaring kailanganin, ang mga senior na nangangako sa pulmonary rehab ay madalas na nakakakita ng pagpapabuti sa paggana ng baga at kalidad ng buhay. At habang ang chronic bronchitis at COPD ay kumakatawan sa pangmatagalang structural damage, ang susunod na sanhingang pang-araw-araw na plema ay mas nakakainis. Ang isang immune system na humihina sa pagtanda, na nag-iwan sa mga senior na mahina sa patuloy na impeksyon at flare-ups. Numero 3. Dehydration, na nagpapakapalang plema. Minsan ang dahilan kung bakit ang mga matatandang kababaihan ay umuubong ang plema araw-araw ay hindi dahil sa sakit. Ito ay dahil sa isang bagay na simple at binabalewala tulad ng dehydration. Habang tayo ay tumatanda, nawawalan ng kakayahan ang ating katawan na magpanatili ng tubig tulad ng dati. Humihina ang mga senyales ng pagkauhaw. Hindi na gaanong epektibo ang mga bato. At ang magamot tulad ng diuretics ay nagtatanggal ng mas maraming likido. Ang resulta, ang mga senior ay naglalakat na chronically dehydrated nang hindi namamalayan.
At kapag kulang ang tubig sa katawan, ang plema, ang madulas na likido, na nilayon na maging manipis at proteksyon ay nagiging malakit at makapal, na kumakapit sa lalamunan at mga daanan ng hangin. Ang malakit na plema ay mas mahirap alisin, na nagiging sanhing patuloy na pagubo na nagpapahirap sa umaga. Ang mekanismo ay simple. Ang plema ay binubuo ng karamihan sa tubig kasama ang protina at asin. Kapag bumaba ang antas ng hydration, bumababa ang nilalaman ng tubig, na nag-iwan ng isang malakit na parang pandikit na substance. Ang pandikit na ito ay nakakabit ang alikabok, allergens at microbes na lalo pang nagpapairita sa lalamunan. Mas malakas at mas matagal na umubo ang mga senyor, na lalo pang nagpapahirap sa mga daanan ng hangin. Ang mga natural na solusyon para dito ay madalas na binabalewala dahil tila napakalinaw. Ngunit ang maliliit na pagbabago tulad ng patuloy na pag-inom ng tubig sa buong araw, ang pagdaragdag ng mga hydrating na pagkain tulad ng pipino at dalandan at paglilimita sa mga nakatuyo na inumin tulad ng alkohol ay maaring magpabago sa produksyon ng plema. Maging ang mainit na herbal teas sa gabi ay makakapagpalabnaw ng mga secretions at makakabawas sa tindi ng umagang ubo. At habang pinapakapal ng dehydration ang plema ng tahimik, ang susunod na sanhi sa aming listahan ay mas malala, isang nakatagong kondisyon na binabalewala ng maraming senyor hanggang sa maging banta sa buhay. Numero 2, uminanggi muni system sa pagitanda. Isa sa pinakanakakainis na dahilan kung bakit ang mga matatandang kababaihan ay umubong ang plema araw-araw ay ang natural na pagina ng immune system na kaakibat ng pagtanda. Pagkatapos ang 60, ang sistema ang depensa ang katawan ay hindi na nakikipaglaban tulad ang dati. Tinatawag itong immunosenescence ng mga doktor. Isang magarbong salita para sa pagina ng immune function sa paglipas ng panahon. Ang ibig sabihin nito ay ang mamikrobyo, irritants, at maging ang maliliit na impeksyon ay mas matagal na nanatili sa katawan. Sa halip na mabilis na alisin ang bakterya o virus mula sa lalamunan at baga, nahihirapan ang immune system na nag-iwan ng plema bilang huling linya ng depensa ng katawan. Kaya't madalas na nagrereklamo ang mga senior ng plema na tila hindi nawawala, kahit na hindi sila may sakit. Malinaw ang siyensya. Ipinakita ngang isang pag-aaral sa Journal of Clinical Investigation na ang mamatatanda ay gumagawa ng mas kaunting infection, fighting T-cells, at ang mga natitira ay hindi tumutugon ng mabilis. Ang pagbagal na ito ay nagpapahintulot sa mga patogen na manatili sa mga daanan ng hangin na nagpapairita sa mga tissue at nagiging sanhi ng produksyon ng plema. Bukod pa rito, ang matagalang low-grade inflammation, na tinatawag minsan na inflammaging, ay nagpapaging mas aktibo sa mucous gland. Ang resulta, isang siklong ubo, plema, at pagkapagod na nagiging pang-araw-araw na labanan. Ang mga natural na estratehiya ay maaring makagawa ng makabuluhang pagkakaiba. Ang pagpapalakas ng immune system sa pamamagitan ng mga pagkaing mayaman sa nutrisyon tulad ng citrus, madahong gulay, at beans na mayaman sa zinc ay nakakatulong na magbigay ng mga raw material para sa depensa. Ang regular na pisikal na aktibidad ay nagpapalakas ng sirkulasyon na nagpapahintulot sa mga immune cell na maglakbay kung saan sila kinakailangan. At ang sapat na tulog na madalas binabalewala sa mga senior ay mahalaga para sa pag-ayos ng immune system. Maging ang probiotics mula sa yogurt o supplements ay makakulong na balansehin ang bakterya sa bituka na may nakakagulat na papel sa respiratory immunity. At habang ang isang humihinang immune system ay nagpapanatiling ang walang katapusang daloy ng plema, ang numero 1 dahilan kung bakit ang mga matatandang kababaihan ay umubo. Plema araw-araw ay mas nakakagulat dahil ito ay konektado hindi lamang sa plema kundi sa isang dramatikong pagtaas ng malubhang sakit sa baga na binabalewalang karamihan sa mga senior hanggang sa huli na. Numero 1,
undianyose de sleep apnea o impeksyon sa baga. Sa pinakatuktok ng listahan, ang pinakamapanganib at binabalewalang dahilan kung bakit ang mga matatandang kababayan ay umubo ng plema araw-araw ay ang undiagnosed sleep apnea o nakatagong impeksyon sa baga. Ang parehong kondisyon ay mas karaniwan sa mas senior kaysa sa iniisip ng karamihan sa mga tao. At pareho silang tahimik na nakakasira sa kalusugan ng baga habang binabaha ang katawan ng plema. Nangyayari ang sleep apnea kapag bumabagsak ang daanan ng hangin habang natutulog na humihinto sa paghinga ng dose-dosenang beses sa isang gabi. Pinipilit ng bawat pahinto ang katawan na magpanik na lumilikha ng pamamaga sa buong daanan ng hangin. Ang pamamaga na iyon ay nagiging sanhingang produksyon ng plema bilang isang depensa. Ang mga kababayan na lampas 60 ay madalas na nakakaranas ng isang uri ng silent sleep, apnea ng walang malakas na paghilik na kilala sa mga lalaki, kaya't ito ay hindi napapansin. Isang malaking pag-aral sa Journal of the American Geriatric Society ang natuklasan na halos 30% ng nga kababayan na lampas 65 ang may undiagnosed sleep apnea. Marami sa kanila ay nagpapakita hinding pagkapagod kunding matagalang ubo at plema sa umaga. Ang kanilang mga baga ay literal na nasasakal sa magdamag at ang plema ay ang desperadong pagtatangkan na katawan na panatilihing basa at bukas ang daanan ng hangin. Si Aling Margaret, 72, ay nahihiya sa patuloy na basang ubo na kanyang nilalabanan tuwing umaga. Hindi niya ito gaanong pinapansin hanggang ipilit ng kanyang anak na siya ay masuri. Isang sleep study ang nakbunyak na mayroon siyang moderate sleep apnea at isang chest scan ang nakatuklas ng isang low-level na impeksyon ng bakterya na kumukulo sa loob ng ilang buwan. Sa tamang paggamot, humupa ang kanyang ubo at sa wakas ay bumagal ang produksyon ng kanyang plema. Ang akala niya ay bahagi lamang ng pagtanda ay sa katunayan isang mapanganib na kombinasyon na tahimik na sumisira sa kanyang kalusugan. Hindi kayang palitan ng natural na suporta ang pangangalagang medikal, ngunit maaari itong makadagdag dito. Ang pananatiling hydrated, pagpapalakas ang immunity sa mga pagkaing mayaman sa nutrisyon, at pagtulok sa isang bahagyang nakataas na posisyon ay makakabawas ang stress. Hindi dapat balewalain na mga senior ang matagalang plema sa umaga na hindi tumutugon sa simpleng remedyo. Ito ay madalas na panawagan ng tulong ng katawan laban sa isang kondisyon na mas malubha kaysa sa katandaan lamang. Ito ang dahilan kung bakit nararapat sa undiagnosed sleep apnea at nakatagong impeksyon sa baga ang numero 1 puwesto. Hindi lang sila nagiging sanhingang plema. Tahimik silang nagpapataas ng panganib ng pagpapaospital, mga problema sa puso, at permanenteng pinsala sa baga. Para sa mga senior, ang pakilala sa koneksyon na ito ay maaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng mga taon ng paghinang kalusugan o pagbawingang paghinga at kalayaan. Kaya, narito na, 8 malakas na dahilan kung bakit ang mga matatandang kababaihan ay patuloy na umubo nga, plema araw-araw, at ang mga natural na hakbang na sa wakas ay makakapagdala ng ginhawa mula sa mga nakatagong allergy na nakpapalakas ng postnasal drip hanggang sa silent reflux na bumabalot sa lalamunan sa gabi, sa magamot na tahimik na nagiging sanhingam plema hanggang sa mga nananatiling peklat ng paninigarilyo o nakaraang pinsala sa baga. Bawat isa ay nagpapakita ng parehong larawan. Ang plema ay hindi kailanman katandaan lamang. Ito ay ang alarm bell ng katawan. Ngayon gusto kong marinig mula sa iyo. Ilang taon ka na? At ano ang pinakamalaking pakikibaka mo sa ubo o plema ngayon? Ilagay sa mga komento at babasahin ko ang nga ito. Sumasagot ako dahil ang iyong makwento ang humuhubog sa susunod naming sasakupin. Ang channel na ito ay hindi lang tungkol sa mga video. Ito ay tungkol sa pagbuangin isang komunidad kung saan ang mga senior ay sa wakas ay nakakakuha nga sagot na nararapat sa kanila. Kung nakakita kang halaga sa video na ito,
Pindutin ang like button. Ibahagi ito sa isang kaibigan o kapatid na maaring nahihirapan at mag-subscribe para sa higit pang payo sa kalusugan na batay sa siyensya na maaari mong pakatiwalaan. Dahil ang toto, hindi kumikita ang bilyon-bilyong pisong industriya ng kalusugan kapag natural mong nilulutas ang makaproblema. Ngunit tayo bilang isang komunidad ay kumikita kapag ikaw ay lumalakas, lumilinaw, at nagiging mas malusog. Ang pagtanda ay hindi maiwasan. Ngunit ang pagina ay opsyonal. Ang iyong nga baga, ang iyong nga daanan ng hangin, at ang iyong buhay ay mayroon panglaban. Huwag mong hayaang nakawin ng pang-araw-araw na plema ang iyong hininga, ang iyong tulog, o ang iyong kalayaan. Bawiin ang kontrol simula ngayong gabi.